It's my love for Jesus and my love for my Blessed Mother inspired me. Namatay yung aking ina nung may mga bata pa. Ako siguro mga 9 or 10-year-old pa lang noon. Yung pangwilila ko sa isang ina ang naglapit sa akin sa Mother Perpetual Help sa aking kalungkutan. In my time of loneliness, I always pray. I pray to Jesus and I pray to our Blessed Mother, asking their help. And I know na tinutulungan nila ako sa aking paglalakbay. Whenever I have problems and difficulties and loneliness, I am praying to our Blessed Mother, Perpetual Help. Because for me, she became my mother. Yung aking ina, namatay, kinuha ang Panginoon nung kami mga bata pa. So in my moment of loneliness and difficulties, I resort to Jesus, to our Blessed Mother. Tinutulungan nila ako. Hindi nila ako pinababayaan. Yun lang sa akin. Ang aking malalim na pagmamahal kay Jesus at pananampalataya sa Kanya, ang aking pagmamahal sa mahal na ina, siyang nagtulak sa akin upang ako magpari. At pinangarap ko, maliit pa ako, bata pa ako, pinapangarap ko na maging pari. At ako'y laging nagdadasal. At yun ang aking pagdadasal. Kaya yun ang inspire sa akin. Ang mga pare na sinama ko sa mission sa aming hometown, na-inspire pa sa akin. Dahil nakita ko yung kanilang gawain at nadama akong ako sinatawag ng Panginoon. Kaya uri ng buhay. Katulad nila ay nais ko mag-mission. Nung pumunta sa amin yung vocation director, Father Eddie Ryan, ay ako'y sumama sa kanya papunta sa Manila upang i-interview doon ng mga pare at tinanggap naman na ako sa aking paglalakbay kasama nila sa aming pagpunta sa Kalambahay. Doon ko nadama na natutulungan ko sila sa kanilang bukasyon na magpatuloy. Na-appreciate nila yung aming pagpunta sa Kalambahay. Kinausap ang kanilang mga magulang, mga kasambahay at pinaliwanag ang mission ng Redemptorist. Nandun ang mga sakripisyo, pagpakasakit, pero nandun din yung biyaya. Panginoon na tutulungan kami sa aming paglalakbay na yun. At siguro yun dahilan kung bakit may mga ilan sa mga formators na nagpatuloy at naging pari. Lalo na Father Ariel, Father Kino, Victorino Cueto, si Father Ole rin, nakakasama ko sa formation. Sa pareho ko naging matatag din ang kalampanampataya. Ganyan din ang mga formandi ko na si Father Alex, sila Father Brian, yun ang ilan sa mga nadama kong natulungan ko sa paglalakbay. Yung aking pagmamahal sa mahal na ina, for my love and faith to Jesus Christ. In spite of the difficulties, in spite of the problems and loneliness, I still goes on. Sa kabila ng mga temptations, sa kabila ng mga hamon sa buhay, nagpapatuloy ako at matatag. At alam na hindi nagbabago ang aking pagmamahal kay Jesus at sa ating mahal na ina, Birhen Maria. Lagi ko nagdadasal na lalo ko may problema, mga kalungkutan. My love and faith to Jesus. And my love for Blessed Mother, my trust and my hope na hindi niya ako pababayaan. Ang buhay, ang pananalangin at buhay pananampalataya at ang pagmamahal kay Jesus sa mahal na ina. So yun yung pinaka-importante na maitutulong ko sa kanila na yung pananampalataya, pagmamahal, personal na pagmamahal kay Jesus sa Blessed Mother. Ay napapayak pag naalala ko kumakahirap akong pinagdaanan sa aking buhay, mga temptation, mga difficulty na talaga nagdadasal na ako sa mahal na ina kay Jesus. Siguro may love for Jesus and may love for Blessed Mother. Siguro yun yung pinaka-importante sa aking buhay. I personal love for Jesus and for Blessed Mother. Napapaya ko pagka naalala ko ay mga kalungkutan at pangungulila. Pag nakikita kayo mga ibang pare na lumabas at nag-asawa sa sariling buhay, kumisa naisip ko, ako nga siguro kaya ko rin maging ganun. Kaya lang ay hindi ko pwedeng iwan ang trabaho. Hindi ko pwedeng iwan si Jesus at Blessed Mother. Mahal ko sila. I love them so deeply that my love for and faith to Jesus and my love and trust and hope to our Blessed Mother, mahalin niyo yung bukasyon. Alang-alang kay Jesus at sa mahalay na yung trust at yung hope. Hindi po ano mangyayari. Basta wala akong tumingin sa panalangin at paghingi ng tulong sa kanila. Pagpatuloy niyo yung nasimulang bakasyon, ang inyong nasimulang hakin ng landas na ito sapagkat kailangan tayo ng mga tao. Kailangan natin ng mga magpapaalala sa mga tao na lalo na yung mga mahihirap na wala nakakaalala sa kanila at mahalin ng
Mahal ang Panginoon, ang Panginoon Diyos. At tumawag mo ng pag-asa sapagkat talagang yan ang buhay. May dilim at may liwanag. May panahon ng pagsubok, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng pangulila, may panahon ng sakit at mga paghirap. Pero yung pagmamahal sa kay Jesus na Magdalena, siguro yun ang pinakamahalaga. Wala ang lahat pero hindi mawala yung pagmamahal kay Jesus sa Magdalena.